Hi! Hello! Magandang gabi Luzon, Visayas, and Mindanao sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na lumalaban at nagsusumikap na maitawid ang pamumuhay sa gitna po ng COVID-19 pandemic sa bansa. Magandang araw, magandang umaga, and good evening sa atin po mga kababayan worldwide. Ano po, kung saan man kayong time zone naroroon ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang anumang mga karamdaman sa oras na ito sa atin pong mga kababayang uh, volunteers ng Samaritan Group, hindi ng Aksyon na Bantay OFW, ng Boses ng Overseas Filipino Volunteers. Maraming salamat sa inyong palaging pagtutok sa mga distress OFWs natin na marami naman sa kanila ang napapauwi na rin natin sa Pilipinas. Siyempre, particular sa kanilang mga leader, kay Ma'am Yasmin Limbuna, at kay Sir Jeff Balsa sa Doha, Qatar. Thank you very much for always there na suportado ang ating mga OFWs in distress. Kung ano man ang inyong ginagawa at pinagkakabalahan ngayon, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at walang anumang karamdaman. At sa mga may sakit ng COVID sa buong mundo, let us pray to God na gumaling silang lahat. And sa mga frontliner natin sa mga ospital at mga manggagawa sa iba't ibang industriya, sa private at government sectors, dalangin po natin na huwag kayong mahawa ng virus na nakamamatay na ito. At alam po ninyo, pumalo na po sa higit 286,000 cases ng coronavirus disease ang naitala ng Department of Health ngayong araw lamang ng linggo. At ngayong pong linggong ito sa September 20, 2020. Kaya ingat-ingat po at huwag masyadong pasaway sa ating mga kababayan. Sumasa inyo naman po ang programang Kumustahan sa FR News TV. Papanood po ng live sa Facebook at syempre sa ating YouTube channel. Pero bagong schedule muna po tayo, tuwing linggo na tayo mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi dahil sa napakabagal na net service sa Pilipinas. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, paki-like, subscribe, and share po ang FR News Flores Salas TV para sa mga news update sa Pilipinas at buong mundo. Dahil dito, facts and real news lang, not fake news. Bago sa ating kumustahan, narito muna ang headline sa mga pumutok na malalaking balita sa nakalipas na isang buong linggo ngayong September 20, 2020. State of Calamity pinalawag ni Pangulong Duterte. Amo at agency ng nasabing OFW sa Saudi kakasuhan ng OWA. Dahil sa COVID-19, Cebu Pacific nalugi ng 4 billion pesos. Lockdowns, pinaalis na ng mga doktor kay Presidente Duterte. At top 10 Pinoy billionaires inilabas ng Forbes magazine. Samantala, sa balitang sports, PBA Bubble Games magbubukas na sa Oktubre sa Clark, Pampanga. At narito ang mga detalye ng ating mga malaking balita ngayong weekend. Sa ating COVID update, pumalo na sa 286,743 coronavirus disease cases ang naitala ng Department of Health ngayong araw na ito. Ito ay matapos sa madagdagan pa ng 3,311 patients mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa DOH, pinakamarami pa rin kaso mula sa NCR, 1,435, Negros Occidental, 261, Laguna, 231, Rizal, 204, at sa lalawigan ng Cavite, 174. May total active cases pa rin na 51,894 o may 86.6% ng mild cases, 8.7% asymptomatic, 1.4% severe patients, at 3.3% critical patients. Umabot naman sa 4,984 ang total death matapos sa maitala ang dagdag na 55 mga nasawi. Sa buong mundo, sumirit na sa 31,020,220 ang kaso o total cases, habang ang total deaths naman ay nasa 962,007 cases na po. At ang total recovered ay pumalo na sa 22,961,124. Samantala, sa ibang balita, pinapalawig na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang deklarasyon ng state of calamity sa buong bansa sa loob ng isang taon
dahil sa coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Sa bisa ng Proclamation number 1021 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong September 16, sinabi ng Pangulo ng state of calamity ay magiging epektibo mula September 13, 2020 to September 12, 2021. Sa sinabi ng Pangulo, ng state of calamity ay magiging epektibo mula September 13, 2020 to September 12, 2021 unless yan po ay i-lift ng mas maaga o palawigin pa. Depende po sa circumstansya o sa circumstances may warrant. Ayon kay President Duterte, bagamat may significant strides na natamo ang bansa sa paglaban sa virus, patuloy naman ang pagtaas ng kaso ng COVID sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang extension ay magbibigay daan sa national government, lalo po sa mga local government units o LGUs, para patuloy na gamitin ang Quick Response Fund sa disaster preparedness and responses nila. Opo, sa mga kababayan natin na meron pong posibleng nahawaan ng virus o ng COVID-19. Gayun din ang monitoring at pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin o yung mga prime commodities at magkaloob ng basic services sa mga apektadong mamamayan. Inaatasan din ang lahat ng law enforcement agencies, katuwang ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad ng peace and order sa bansa. Nitong March 2020, nagdeklara si Pangulong Duterte ng state of calamity sa loob lamang ng 6 na buwan sa bisa ng Proclamation number 929. Samantala, nakatakdang kasuhan ng OWA ang owner ng Philippine Agency na nag-deploy sa ating kabayaning si Jasmine Coro ng Cagayan de Oro sa Saudi Arabia. Sa nakalap na impormasyon ng FR News TV, nirekomenda ni Attorney Angelo Fulgencio ng ARRB LAD ang paghaharap ng mga kaso laban sa Sky High Manpower Recruitment International, ang disciplinary action laban sa Foreign Recruitment International, gayon din ang disciplinary action laban sa Foreign Recruitment Agency, ang Al-Naj Al-Sati Recruitment Office. Ang disciplinary action laban sa employer na sina Tuda Umar Mohamed Ahmed Taha at Muhammad Abdullah Al-Sukami. Gayon din ang Order of Preventive Suspension ng operasyon ng Sky High Manpower Recruitment Agency. Nitong August 16, inuwi na po ang bangkay ni Ma'am Jasmine matapos itong mapaulat na missing noong June 25, 2020. Humingi ng tulong sa agency ang kanyang mister na si Diomedes Remetira pero hindi sila po umaksyon sa kaso hanggang sa namatay ang biktima. Base sa post-mortem examination o autopsy ng PNP Crime Lab sa Region 10, nakita na flattened ang ulo ni Jasmine mula ilong hanggang sa noo, dahilan para mawasak o masira ang bungo at mukha nito. Bunsod umano ng matinding bagbagsak o pagkahulog nito. Pero hindi naniniwala mga kamag-anak ni Jasmine na magpapatiwakal ito at posibleng nagkaroon umano ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Belated happy birthday muna kay Ma'am Ake de la Cruz at happy birthday kay Ma'am Ginizal ng AGV Action Bantay OFW Group natin. And happy birthday to Tio Moncheng Rejano today mula kay Tia Lita, mga anak, kay Nay Belen at mga apo sa tuhod. Siyempre, sa iyong mga pamangkin. Samantala, alam nyo ba na higit sa 4 billion pesos na ang nalulugi sa Cebu Pacific dahil sa apektado ng COVID pandemic ang aviation at tourism industry sa bansa? Sa statement ng Cebu Pacific Management, dumagsa ang refund request ng mga pasahero na nakabili ng ticket bago pa tumama ang virus at nakansila ang biyahe dahil sa pinatupad na community quarantine simula noong Marso. Ayon sa Cebu PAC, tinatayang nasa 4.8 billion pesos ang nalugi sa kanila dahil sa 50% pa lamang ng refund request ang naibalik o na-refund na o katumbas na higit sa 2.4 billion pesos. Tiniyak naman ng Cebu Pacific na tatapusin nila ang proseso ng refund sa loob ng 6 na buwan. Sa kasalukuyan, umabot pa lang sa 10% ng mga biyahe ng Cebu Pacific
ang pinapayagan ng gobyerno dahil sa umiiral pa rin na general community quarantine sa Metro Manila. Samantala, sa iba pa nating balita, humirit ngayon ng isang grupo ng medical practitioners na tanggalin na ni Pangulong Duterte ang ipinatutupad na lockdown sa bansa. Ang grupo ay kinabibilangan ng 5,000 miyembro ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines o CDC-PH. Sa pamuno ni dating Health Secretary Jaime Galvestan, umaapila si Secretary Tan kay Pangulong Duterte na i-adapt ang national protocol sa paggamit ng prophylaxis o prevention and early treatment ng COVID-19 bilang alternative sa community quarantines. Ayon kay Tan, dapat ang i-quarantine ng gobyerno ay yung mga taong may sakit ng COVID o ng virus at hindi yung mga malulusog na ating kababayan para maiwasan ang pagkalat ng COVID. Sinabi pa ni Tan na ang prophylaxis ay preventive healthcare o measures para maiwasan ang isang sakit. Inilusad ng CDC-PH ang hashtag Flatten the Fear campaign sa press conference sa Pasig City kamakailan. Tinutulan ng grupo ng mga doktor ang pagpapatupad ng lockdown sa halip ibalik na sa normal ang buhay ng ating mga kababayan. Kinu-question din ng mga doktor ang pananatili ng general community quarantine na pinagbabawalan lumabas ang mga kabataang mula 19 years old pababa, dahilan para hindi sila makapasok sa eskwelahan at syempre hindi sila makapagbiyahe at hindi rin makapunta sa kanilang gustong puntahan like sa malls. At naparalisa rin ang ekonomiya ng ating bansa dahil sa lockdown. At base po sa kanilang mga ginawang pag-aaral, iginiit ng CDC-PH na 93% ng COVID deaths ay mula sa edad 55 pataas at karamihan din ay mayroong ibang karamdaman na iniinda. Yun po yung mga comorbidities. Ano? Happy 17th wedding anniversary muna kay Senator Sani and Ma'am Tutsi Angara today. Hello sir and ma'am. More happiness to both of you. Yan, wish ko lang. Sa ibang balita, mayroon pong top 10 billionaires sa mga Pilipino, no? Na inilabas ng Forbes magazine. Sa gitna po ng pandemya, maraming bilyonaryo ang tinamaan din ng mga negosyo at kita matapos mabawasan ang kanilang kayamanan ngayong 2020. Ang dahilan ng pagkalugi ng mga bilyonaryong ito, ng mga negosyanteng Pinoy, ay pagkalugmok ng ating ekonomiya at ang patuloy na pagtaas ng mga nawalan ng trabaho. Sa report ng Forbes magazine nito nakaraang araw, inilabas ang listahan ng top 10 billionaires na kasama sa 50 pinakamayayamang Pilipino. Bagamat malaki ang natapya sa kanilang kayamanan, nananatili pa rin sa number 1 ng magkakapatid na anak ng yumaong Taipan na si Henry C. Sr. Ito po yung nagmamayari ng SM Group of Companies. Yan po ay sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Harley C. Ang pamilya C ay may combined wealth na $13.9 billion o 670 billion pesos mula sa dating kinita nila noong 2019 o kanilang assets na $17.2 billion. Nasa top 2 naman si former Senator at real property giant Manny Villar na may $5 billion o katumbas ng 250 billion pesos. Pero bumaba ng $1.6 billion mula sa $6.6 billion ang kanyang assets noong nakaraang taon. Ikatlo si Don Enrique Razon Jr. na may net worth na $4.3 billion na natapyasan ng $800 million mula sa $5.1 billion noong 2019. Ikaapat ang pamilya Go Kong Wei na may kabuuang kayamanan na umabot sa $4.1 billion. Nasa 5th place naman si Jaime Zubel de Ayala, $3.6 billion. 6th spot si Andrew Tan, $2.3 billion. Top 7 si Kapitan Lucio Tan na may $2.2 billion.
Top 8 si San Miguel Big Boss Ramon Ang, $2 billion. Top 9 si Tony Tan Kak Chong ng Jollibee Corporation, $1.9 billion. At number 10 ang mag-asawang sina Lucio and Susan Ko ng $1.7 billion ang net worth. Samantala, 10 negosyante naman ang naging 2020 gainers sa kabila ng global pandemic sa buong mundo. No? Ito yung pinangungunahan ni Filipino-Chinese businessman Edgar Injap Sia II ng Double Dragon Real Properties na may $300 million o 14 billion pesos na net worth. Sumunod si Vivian K. Ascona, President ng pharmacy chain Mercury Drug. Ikatlo si Solidad Open Cojuangco na pumalit sa pwesto ng yumaong mister na si San Miguel Corporation Chairman Eduardo Danding Cojuangco Jr. na may $1.1 billion. Samantala, new entrants o mga bago sa 50 richest Filipino list si Ports Tycoon Congressman Michael Romero ng One Pacman Party List Group na may $135 million asset. No? Sumunod si Nickel Asia boss Luis Berata, $115 million. Ikatlo si Michael Aboitis ng Aboitis Equity Ventures na may $110 million. At si Far Eastern University Chairman Emeritus Lourdes Montinola na may $100 million. Samantala, sa iba pang balita sa sunod natin na balita, tuloy-tuloy pa rin ang pamigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development, ano po yung DSWD. Sa data ng DSWD nito September 18, umabot na sa 13,858,552 families ang nabiyayaan ng cash assistance mula sa gobyerno. Ayon pa sa DSWD, aabot na sa 82.7 billion pesos ang nai-release nila sa second tranche ng naturang programa. Ongoing pa rin ang distribution ng emergency subsidy sa SAP beneficiaries, kabilang ang nasa wait-listed families o yung mga inihabol ng mga pamilya. Samantala, condolences sa pamilya ni Kuya Gimo Grodel ng Santa Cruz, Marinduque sa makabilang buhay na po kaninang umaga dahil sa kanyang karamdaman. Taos-pusong pakikiramay kina Ate Petring, yung mga anak na sina Jeff at iba pa. Ano po, nakikiramay rin po tayo sa pamilya ni Macario Maxulana, DCRH technician, na pumanaw na rin na dahil araw na ito. Bago tayo magtungo sa iba pang balita, batiin lang natin yung ating mga viewers. So, shout out muna tayo kay Sir Christian Lumandas, sa lahat po ng OFW, shout out sa OFW Samaritan Group Volunteers, founder Ma'am Yasmin Limbuna, sa lahat ng high officer and admin, at kay Sir Res Rosales and Florante Rosales, God bless po. Thank you, Sir Christian. And kay Ma'am Yasmin Limbuna, hello, Sir Ma'am. Good evening. Assistant Head Editress Milona Pastolero po yung sa Hap Araba ang name. Yon. Si Ma'am Milona Pastolero. Ayan. Sinabi ni Sir Christian Lumandas, mas mayaman po ang taong pinagpapala ng Panginoon, Sir, hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa lupa. Sinabi naman ni MZ Rafael Banayat, thank you din po pala kay Sir Aldrin Faniega sa lahat ng help nyo, lalo na sa pagbibigay nyo ng food assistance sa mga distress. Salamat po, Sir. And hello, Sir. Pabati po ng happy birthday sa nag-iisang unika iha ni Sir Bong Soriano na si Anses Soriano. Happy birthday and more birthdays to come, little big Anses. Ganon din si Nanay Josephine Gamueda ng Bulinaw, Pangasinan. Happy birthday po, Nanay. Mula kay Ma'am MC Rafael Banayat. Mula kay Ma'am Jocelyn Calayo, Sir, may PM po ako sa inyo. Baka po pwede help makakuha ng dugo type O+. Sige po. Tutulong na. Ibibigay po namin yung
number or yung contact person sa Red Cross para po kayo maka-avail ng gamot nila, ng dugo nila. Hi to J. The Beam, Jeremiah Roseville. Milyones, bilyones ang network nila, sana all. Di man lang sila namimigay. Alright. Thank you. Ito si Mamilona Pastolero. Magandang gabi po, sir. Watching from Al-Kubar, Saudi Arabia. Ayan. Ng Samaritan Group Volunteers. Magandang gabi, Mamilona. Watching from Riyadh, sir, si Polito Asis Ed Rosalie. Good evening, sir. Pabati ng happy anniversary sa asawa ko. Ayan. And kay Alex Madidis Abbas, good evening, sir. Mabuhay po kayo. Pusong laging tapat. Hello po. Ayan. Kay Florencio and Isabel Rosales, happy birthday kay Tio Monching, and advance happy birthday kay Tio Celso. At si Ma'am Justin Ibao Pakulba Gomos. Good evening po, Sir Florante, at sa lahat na nanonood. Hello po, kumusta na po? Ayan, si Ma'am Letlet Anyag Isidro. Hello, Ma'am. At si Jada Bim Roseville. Good evening po, watching from Bulacan. God bless kay Bim Bim and kay Boss. Magandang gabi. At kay Jay, at sa inyo dyan. Pamilyang Bernal, sila Jojo at sila Joy. Ivy Galapin, gandang gabi, Sir Flor, watching from Hail Gas, Kingdom of Saudi Arabia. Si Norin Zapal, hello po, watching from Kuwait. Si Donna Mendoza, shout out, mate, watching from Madrid, Spain. Hi, shout out, hello. Sa Castillo Agnes, sa lahat pabayang agency, mabigyan ng kaparusahan. Tama po yan. Si Kuya Manny Pedrialba, musta Otoyante, watching from Italy. Kumusta? Sila Sorlin O'Neill, watching from Dubai. Kumusta po ang lahat? At si Maricel Gidayo Rebusa, watching from Riyadh. Eden Idanyo Elemento Padilla, hello, ante. Si Ate Eden ba yan? Serge Mendoza, hi, watching from Al-Baha District, Kingdom of Saudi Arabia. Good evening po. And good evening kay Sir Florante Rosales, watching from OFW, Samaritan Group Volunteers, KSA. Good evening, si Ma'am Yasmin. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Samantala, sa ibang balita, hinihikayat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, mga nagsiuwi ang overseas Filipino workers na gusto pong magretiro na at manatili sa bansa na magsilbing trainers sa tech book courses nila. Ayon kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertis III, John Bertis, at layunin ng kanilang programa na mabigyan ng tulong at livelihood ang mga retired OFW na pawang expert sa kanilang larangan or field of works. Sinabi ni Bertis, kailangan pa ng TESDA ng dagdag na trainers dahil sa dumagsa ang enrollees sa kanilang training institution na umabot na po sa lagpas 800,000 trainees. Halos 200,000 repatriates na umano ang nakauwi sa bansa at may 71,000 OFWs ang nag-enroll sa mga skills training programs ng TESDA simula noong March hanggang September 13. Nasa 71 online courses anya ang iniaalok ng TESDA gaya ng electronics to web design, agricultural farming, and construction or welding jobs and healthcare at iba pa. Samantala, humihingi po ito yung isang kababayan natin na OFW to na humihingi ng tulong sa inyong lingkod, si Ma'am Elenita Malyari Samson, isang domestic worker sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang local recruitment agency ni Ma'am Elenita ay ang Philco Human Resources Services Company. Naging problema ni Ma'am Elenita ang pag-uwi sa bansa dahil pinababayaran sa kanya ng agency ang ginastos ng kanyang amo daw. At siya rin daw ang pinabibili ng airplane ticket worth 3,700 riyal. Dami nun, no? Ang pangalan ng employer niya ay si Zaid Mohamed at Said Al-Rifai, habang ang recruitment agency ni Ma'am Elenita ay ang Fahad Abdulaziz
Habsyan, Recruitment Office sa Riyadh. Problema ni Ma'am Elinita ay malinaw na may mga paglabag ang kanilang agency sa kontrata dahil wala siya sa tunay na kaamo, kundi nasa biyanan daw nito. Nagkasakit si Ma'am Elinita dahil sa infeksyon sa baga at nagkabukol-bukol na sa lieg pero di raw siya ipinagamot ng amo. Ang masaklap po nito, siya pa ang nagbayad sa doktor at bumili ng gamot. Pero nagreklamo yung kanyang pamilya sa POEA, sakalang daw po binayaran ng amo yung ginastos niya sa doktor at mga gamot. Pero tuloy pa rin daw siya sa pagtatrabaho, kaya ngayon, masakit ng dibdib at likod niya. Hinang-hina na rin daw siya dahil madalas kulang sa pahinga at halos tira-tira na lang ang pagkain. Parang tira ng ipapakain na lang sa aso. At siya na rin ang bumili ng uniforme niya. Nagreklamo na rin siya sa agency sa Ermita, Maynila tungkol sa kanyang sakit at halos wala nga makain, pagod sa trabaho at walang pahinga pero di po siya tinulungan ng agency na yon. Kuya Flor, humihingi po ako ng tulong na makauwi na at makapagpagamot sa Pilipinas at maalagaan ang pamilya ko. Nakikiusap po ako sa inyo, sana matulungan niyo po ako. At narito po yung agad na aksyon namin dyan, ni Dr. o na Director ng OWA Director na si Chio Mandap sa concern mo, Ma'am Elenita. Kagad pong aksyonan ni Labor Attaché na Sir Mustafa ng Polo Riyadh ang concerns mo, kaya huwag ka na pong mag-worry, ma'am, at darating din ng araw makakauwi ka na ng Pilipinas. Samantala sa ating balitang sports, sabik ka na ba na mapanood ng mga laro ng paborito mong player sa PBA? Bueno, inaantay na lamang ng management ng Philippine Basketball Association ang go signal ng Interagency Task Force para masimulan ang bubble games ng All-Filipino Cup sa October 9 sa Angeles University Foundation sa Clark, Pampanga. Sa isang panayam, sinabi ni PBA Board Chairman Ricky Vargas na kinukonsidera nila ang kaligtasan ng bawat isa, lalo ng kanilang mga player. May medical facility na available, maayos na lugar at malakas ang internet connection para sa live broadcast ng mga laro sa PBA. Ayon kay Vargas, sa mga player at iba pang miyembro ng teams ay mag-stay in sa Quest Hotel sa Pampanga at bawat team ay may sariling bus at may 3 magkakaibang venue ng practice ng mga player. Sinabi pa ni Vargas na gagastos ang PBA teams ng 65 million pesos para sa nasabing All-Filipino Conference. Ayon naman kay PBA Commissioner Willie Marshall, magkakaroon ng 2 games kada araw at meron top 4 teams na maglalaban matapos ang elimination round na may twice to beat advantage. Ang semifinals ay magiging best of 5 at ang best of 7 naman sa finals. Samantala, paalam po muna tayo sa ating mga kababayan. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Kumustahan sa FR News TV. Gusto ko lang po ipaabot sa ating mga frontliner, healthcare workers, na alam po namin na pagod na rin po kayo. Kaya deserve nyo naman ang magpahinga at mag-break kahit ilang araw. Sa ating mga kapulis, mga kapulisan, mga sundalo at barangay officials na gumagawa ng matino na trabaho at hindi kinukupit ang SAP ng ating mga kababayan na walang trabaho, mga informal sectors natin na naapektuhan sa COVID-19. Ang taus-pusong pasasalamat, papuri po sa inyong lahat. Saludo po ako sa inyo, katapangan, kagitingan sa pagtupad sa inyong tungkulin. Hindi nyo po inaalintana yung panganib at takot na mahawa ng virus na ito, pero tuloy pa rin kayo sa pagtupad at pagtulong sa sambayanang Pilipino. Let us all beat COVID 2019. We heal as one, kaya bahay muna, buhay muna. Sa ating mga kababayan at kabayaning OFWs worldwide, maging maalam at huwag basta maniwala sa fake news. Para sa facts and real news, pa-subscribe na lang po ito. Like and share sa FR News TV, yung Flor Rosales Pinoy TV. Sa ngalan natin mga writers and video editors, sina June Rosales, Luz and Gary Peras, technical director natin si JM Decanay, sa ating director si Mama Irene Rosales. Thank you very much po. See you again mga kababayan. Ako po si Florante Rosales, ang inyong lingkod sa pagbabalita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless. Goodbye.